Gigi Dorian. Praise the Lord. Hallelujah. Itaas po ang ating mga kamay. May mahal tayo po magkasang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa oras ng mahal na Panginoon, sa aking pagdadala ng balang mensahe, ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na paunawang bawat isa narito. Hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanila ang ebanghelyo ng kaligtasan. Sa ganang magagawa at siyang dakilang pangalan aking sinasaway, demonyo ng hadlang at paggalangan lumaya sa aming kalagitnaan. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. The highest praise, glory, honor, and majesty belongs only to our dearest Jesus, and we give double respect and honor to our beloved parents in the Lord, and we cherish the blessed memories, teachings, preachings of our dearly beloved and noble evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, and dearly beloved and noble assistant Pastor Lina Comun Almeida, and also great the beloved Almeida family, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren. Sa inyong lahat, minamahal ng mga kapatiran, hallelujah, galing pa po sa mga iba't ibang mga outstations ng Isabela, sa aking mga kasamang mga manggagawa at mga ngaral, to our beloved viewers, ating webcast viewers, magandang tanghali na po sa lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Buksan po natin, minamahal ang ating po mga Biblia dito po sa Efeso, Kapitulo 6, versikulo 10 hanggang 18 sa Tagalog at Ilocano version. Dito sa Ebanghelyo dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, 6, 10 hanggang 18, sabi rito, sa katapos-tapusay, magpalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa pamunuan, laban sa kapangyarihan, laban sa mga namamahala sa kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw ng masama, at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan, na may sakbat ng baluti ng katwiran, at ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda sa ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya, na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng mga nanganiningas na sulugi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu, na siyang salita ng Diyos, na magsipanalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at magpuyat sa buong katyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Amen. Ilocano version. Dito po sa taga-Efeso 6, 18, sa Ilocano version. Panungkalan na kakabsat, agsarikid kit kayo iti apo, kaya itipig sa ti panakabalin na. Ikaw esyo ti amin kabal, ana Diyos, ang tap ng babalinyo, agtalinay abumusor, kargiti pangalilaw iti sa iro. Tati panakay dangadang
tayo, saan ang maibusor itilasag kendara. No diket kadagiti arari kadagiti man nakabalin, kadagiti agturay iti lubong, daytoy asipnget kadagiti espiritu ti kinadages ijay ngato. Gapu na alaan nyo ti amin nakabal, ana Diyos andap nung mabalin nyo sumarikid ked inton dakes ngal daw. Ket inton sagana yun amin adda kayo as si titipker. Bumilig kayo nga rod as si babarikes kayo iti kinapudno ken si kakawes kayo iti kabal tingnalinteg ket si sapatos kayo iti pannakay sa gana iti ebanghelyo ti kapya. Nang runa unay alaan nyo akalasag ti pamati isu ang mabalin yun to apang sarapa kadagiti isu amin adumardarang agayang ti sairo. Alaan nyo met apan nakakabal ti ulot ti pannakaisalakan ken ti kampilan ti espiritu nga isu ti sao ti Dios ngagdawdawat kayo kan kanayon babaen ti espiritu kadagiti dawdawat ken karkarara ket agsalukag kayo ti maipay itoy mabuyugan ti amin panagtalinaed ken pannakay dawdawat kadagiti isu amin asa santo. Amen. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace, above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Verse 18. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching therefore thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mahal. So, the whole armor of God, no? Kailangan maisuot sa bawat mananampalataya. Amen. Everybody say praise the Lord. So, dito natin malalaman kung bakit ang ibang mga Kristiyano ay talunan ng dyablo. No? So, 6 po ito minamahal na minensyon dito. Unang-una, belt of truth. So, ano po minamahal yung belt, yung ating sinturon? Ito po'y tumutukoy sa katotohanan. No? Belt of truth, stand firm in God's truth. So sabi ng Malapinon, I am the way, the truth, and the life. So hindi po relihiyon, minamahal. Ang Panginoong Hesukristo, siya ang katotohanan. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So wala pong mabasa dyan na relihiyon ang katotohanan, kundi si Kristo ang katotohanan. Amen? Amen? So yun yung ating sinturon, no? Imaginary na sinturon, yung katotohanan. So kung makita mo yung kasundaluhan ng unang panahon, kompleto yan sila minamahal. No? May helmet, may breastplate, may shield,
no? May sapatos, at may sword. So, iniisa-isa po yan. So, yung belt ay nag-represent ng katotohanan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. So, sabi dito, minamahal sa pangalawa ay breastplate of righteousness. Breastplate of righteousness protected by living right. No? Tayo po ay mamumuhay na yung pamumuhay na makadiyos. Amen. Righteous life. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. No? Kung ikaw ay may sinturon, ang sinturon ay tumutukoy sa katotohanan. Ang katotohanan ay ang ating mahal na Panginoon, ang kanyang salita. No? Kailangan ating pong basahin palagi ang Bible, minamahal. No? So, ang breastplate of righteousness ay tinutukoy po doon yung ating pamumuhay. No? Protected by living right. Hindi po tayo lumilihis. Hindi po tayo lumiliko sa kanan at kaliwa. Straight lang po yung ating paglilingkod. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Amen. Hindi yung umiinit ka dahil nakita mo na mainit yung kaibigan mo. At pag makita mo siyang nanlamig, manlamig ka na rin. Hindi po yun, minamahal. Ang kaligtasan ay individual. Amen. Hindi po ito by group o hindi po ito barkadahan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ha? So, hindi po ito gaya-gaya. Kailangan magkaroon ka talaga ng relasyon sa mahal na Panginoon. Mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. So, sabi dito, minamahal, ang pangatlo ay sapatos, shoes of peace. Shoes of peace, ready to share the good news. Ha? Ready to share the good news. Handa ka na ipamahagi ang mabuting balita. Mabuting balita ng kapayapaan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Oh, bakit sapatos yun? Ha? Kailangan ka lumakad. So, share the good news. Yan po yung sapatos. Para saan ang sapatos? Para saan ang sapatos? Gamitin sa lakad, humayo. Alam mo, magsapatos ka, nandiyan ka lang nakaupo sa sala. Magsapatos ka nakahiga. Amen. Everybody say, praise the Lord. O isuot mo yung buong armaments ng mahal na Panginoon. Tapos nakasapatos ka, nakahiga ka lang. O nakaupo ka lang. Ibig sabihin, pag isuot mo yan, kailangan kang humayo. Amen? Nakuha natin minamahal? O baka nag-claim tayo na suot ko ang buong armaments ng mahal na Panginoon. The whole armor of God, nasuot ko lahat yan. Siguradong nasuot mo kung humahayo ka. Nagsishare ka. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, kasi kailangan maisuot mo yan dahil mayroon tayong kalaban, no? Sa verse 12, for we wrestle not against flesh and blood. Ang ating pong kalaban ay hindi po
laman at dugo. Ibig sabihin yan, hindi po tao. Ang kalaban ng mga Kristiyano ay hindi po tao. Amen. Hindi po ibang relihiyon. Everybody say, praise the Lord. Ha? Hindi po yung umuusig sa iyo ang kalaban mo. Hindi po yon. Sabi nga ng Biblia, love your enemies. Everybody say, praise the Lord. Ang kalaban natin, sabi dito sa Bible, we wrestle not against flesh and blood. Hindi po tao, but against principalities, against powers. Ha? Ang kalaban natin ay may kapangyarihan. They are angels na rebelde, no? Rebellious angels. Sila po yung mga anghel ng Diyos dati na tumiwalag, kumampi kay Lucifer, at sila po ngayon ay tinatawag na mga demons. Si Lucifer naman ay tinawag na Satan. Amen. Hindi mo sila nakikita, pero nakikita kanila. Ha? So mayroon pong mga kwento-kwento, pero yan po ay totoo. Dahil sabi nga ng Bible, ang nahulog sa dagat ay nasa dagat. Ang nahulog sa patag ay nasa patag. Ang nahulog sa kabundukan ay nasa kabundukan. So mayroon pong mga kwento na nakakita sila ng mga ganito, mga kapri, mga diwende, mga syukoy, ano pa, mga engkanto, mga white lady, mga aswang, o ano pa yung mga kwento nila, minamahal. Mayroon talagang mga evil spirits. Amen? Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. So, kailangan tayong magkaroon ng belt of truth, breastplate of righteousness, and then shoes of peace. Ano yung pang-apat? Shield of faith. Block life's fiery arrows. So, ang shield, yung ginagamit ng unang panahon, pag sila ay tinataga, yun yung pangsangga nila, shield po yun, no? Kalasag sa Tagalog. Taming naman sa aming salita sa Bisaya, taming. Kalasag, no? Dito yata sa kaliwa sinusuot yun, no? Pag kalawiti ka naman, kanan mo isusuot yun. So, yun ang pangsangga mo. So, ang shield of faith, ito po ang magsangga, no? Block life's fiery arrows. Ano po yung life's fiery arrows? Yung po yung mga problema natin, na ma-depress ka na, magkaroon ka ng anxiety, hindi ka na makatulog, o ano pa dyan, o sinisiraan ka, sinusubukan ng panampalataya mo, magkaroon ka ng karamdaman, financial problem, lahat na yon, mga fiery arrows, no? Life's fiery arrows. So, kailangan mayroon kang panangga doon, lahat. Mayroon kang panangga. At ang panangga na yan ay ang iyong pananampalataya sa Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ha? So, huwag mong bitawan yan. Kailangan hawakan mo yan na may lakas. Kasi pag manlupaypay ka na, ibaba mo na yung kamay mo, lupaypay ka na eh. So, nababa na rin yung pampanangga mo. Kasi pag ibaba mo na yan, hindi mo na pahawakan ng mabuti yan, nanghina na yung panampalataya mo, ibaba mo ang panampalataya mo, matatamaan ka na, mapupugutan ka na ng ulo ng kalaban, no? Matatamaan ka. So, kailangan hawakan mo mabuti ang iyong pananampalataya. Everybody say, praise the Lord. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Hindi po word of man. Hindi po
salita ng tao. Hindi po yung magaling na mga advice ng tao. Oh, humahanga po tayo ng mga magagandang mga sayings, no? Oh, madali nating sinishare 'yon. Yung mga magagandang mga sayings na parang tula. Yung mga makakita tayo ng may nagpo-post na parang ang gaganda ng pagka-post. Ang gaganda, pero hindi naman siya bersikulo ng Bible, hindi sa salita ng Diyos. Madali nating nisishare yun. Oh, yung iba, yung mga chismis, nagpo-post, repost, share. Yung pala hindi totoo. Yung pala, pwede kang kasuhan ng cybercrime. Naging partaker ka. Para maging safe, tatatag pang panampalataya mo, ang isishare mo, salita ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, ingat po sa pag-share. O, di ba? Mayroong pinatawag ng NBI dahil mayroon siyang senior na labag sa batas. O, anong sabi niya sa NBI? Hindi ko kasi alam. O, hindi ko alam. Akala ko totoo. O, sabi ng batas, ignorance of the law excuses no one. Kahit hindi mo alam na totoo ba yun o hindi, ginawa mo, pinost mo, pwede kang kasuhan, pwede kang makulong, pwede kang magmulta. No? Ba't ka mag-share hindi mo alam? At saka hindi naman yan dapat nating pakialaman din. Ang isi-share natin para lalong lalago ang ating panampalataya ay ang salita ng Diyos. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. So marami na po ngayong Kristiyano na nahahatak ng dyablo. Hindi po nila namamalayan. Kasi ang dyablo, pag tumitira, hindi po biglaan yan. Kasi pag biglaan, maramdaman mo. No? Parang palaka na nilagay sa kaldero. O sabihin natin, nilagay sa silyasi, yung malaking kawali. Nandoon yung napakalamig na tubig. Nilagay yung mga palaka. Wala talagang tumalon. Walang tumalon. Dahil napakalamig yung tubig. Hindi nila alam na mayroon palang apoy, dahan-dahan lang, nilagay sa puwitan ng silyasi o malaking kaldero. Nakalagay yung tubig doon, hindi malakas ang apoy para hindi biglaan yung pag-init, at pag biglaan ng pag-init, makakatalon yung palaka, walang maiwan. So, dahan-dahan lang. So, unti-unti, langoy-langoy sila doon, nag-i-enjoy. Hindi nila alam, unti-unti nang umiinit yung tubig at pinapatay yung kanilang mga nerves, yung kanilang mga muscles, no? Yung mga nerves na nagbibigay sa kanila ng lakas para tumalon. Tapos nung naramdaman nila na mainit na, hindi na sila makatalon, patay na yung nerves nila. Wala na silang lakas. Gusto man nilang tumalon, wala na silang lakas. Ganon din ang Kristiyano. Ang tirada ng kaaway, dahan-dahan. Hindi mo mamamalayan. Yung iba, sabi niya, hindi na ako nakadalo, wala namang palo eh. Kahit hindi na ako dumadalo, nagsusuot pa rin ako ng kabanalan. Diba? Kahit hindi na ako dumadalo, nagpupuri pa rin ako sa bahay. Kahit hindi ako dumadalo, nag-online naman ako. Kaya lang hindi niya alam, mayroong mga bagay na hindi niya makukuha sa bahay, kahit nagpupuri siya doon o sa online, makukuha niya sa fellowship, sa pagtitipon ng mga banal. Amen? Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung pagsuot mo lang ng sapatos eh. Bakit kung mag-online ka ba, magsuot ka ba ng sapatos?
Lalakad ka ba? Hahayo ka ba? Pupunta ka ba sa gamitin mo ba ang paa mo? Hindi. Amen. Baka nag-online ka, nakahiga ka lang. Ha? Imposible naman na mayroong nag-online tapos naka-uniforme. Halimbawa, Pioneer Square siya, naka-uniforme siya, Pioneer Square siya, tapos naka-online siya, nakasapato siya, talagang nagsuot siya ng kanyang uniforme. Mayroon bang ganon? O kung Adult Square siya, nagsuot siya ng Adult Square, nasa bahay siya, nag-online. Kung siya ordinary member, nagsuot siya ng suot pang samba, tapos nag-online siya. Imposible yun. Amen. Ang posible, pwede pa na nakahiga siya, tingin-tingin siya doon sa, di ba, malaking screen ng TV, naka-online siya, tingin-tingin siya, nakahiga siya, hanggang nakatulog, tapos na pala. No? Or cellphone o babitbit niya yung kanyang ginamit na gadget, lagay lang sa gitna ng lamesa habang nag-online, kumakain. 'Di ba? Oh. So iba talaga, minamahal. Ang personal na nandiyan ka sa pagtitipon ng mga banal. 'Di ba? Panahon ng pandemic, o yun, pwede kang mag-online noon. Pero anong sabi ng kapatiran? Brad, kailan pa tayo face-to-face? Oh. Sabik na kami sa face-to-face. Brad, kailan tayo magtitipon? Mayroon bang pagtitipon? Bawal pa po. Hindi, sabik na ako, Brad, na gusto ko nang dadalo sa gawain. O, di ba? Amen? Amen? Nanghihina na ako, Brad. Oh. Manghihina ka talaga. So, kailangan hawak-hawak natin ang shield o kalasag, malakas, matibay yung pagkahawak natin, huwag nating bitawan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Anong kasunod nun? Helmet of salvation. Oh, dito. Maraming matatamaan dito. Ang tanong natin, minamahal, suot-suot ba natin ang helmet of salvation? Baka pabor to sa mga nagmumotor, sabi niya, araw-araw, kuya. Araw-araw, kuya, naghi-helmet ako. Alam mag-helmet yung driver ng tricycle. Alam mo mag-helmet yung driver ng kotse. Driver ng Fortuner, mag-helmet. Literal ba ito na helmet, minamahal? Ha? Hindi po ito literal na helmet. Kung hindi literal na helmet, ito pa naman, salvation eh. Pag hindi mo suot ito, delikado. No? Mayroon tayong kapatid, yung patutuo ng mother ng kapatiran natin. O na-disgrasya yung kanyang anak. Hindi nagsuot ng helmet. No? So makita natin na importante ang helmet. Amen. Everybody say praise the Lord sa mga nagmumotor. Kahit nga sa mga nagtatrabaho sa mga building, may helmet din yan sila. Kasi baka mahulugan, di ba? Mag-helmet yan sila. So, helmet of salvation, ano po yung tinutukoy dito, minamahal? Protected mind. Ano? Protected mind. Yung isip natin, protektado. Amen. Sigurado ba yun? Protektado ba ang ating isip? Baka naman pagising natin sa umaga, mayroong magbalita kayo sa iyo kaagad ng mga balita na hindi totoo, hindi maganda. Pupunta sa bahay mo. Oh, wala na. Naepektuhan na yung isip mo. Amen.
Pagising mo sa umaga, instead na magpuri, magbasa ng Bible, bukas ka agad sa cellphone. Pagbukas, labas ka agad doon sa cellphone mo, yung iba't ibang balita, kaliwat kanan, awayan ng magkabilang kampo, pasok na sa isip mo yun. And then, your mind is no longer protected. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit mayroon po tayong nababalitaan, nagpapatiwakal, no? Nag-inom ng laso, nagbigti, o wala naman siyang kaaway. Namatay, nabuksan ng kwarto, patay na sa loob. Dahil nagkaroon siya ng depression sa kanya pong nababasa, naapektuhan siya sa kanyang mga nababasa, na kanyang nababalitaan, no? Madaling araw pa lang, kagigising pa lang, nag-high blood na. Dahil hindi protected yung kanyang mind. Wala siyang helmet of salvation. Everybody say, praise the Lord. Pagising mo sa umaga, puri. Sabi nga ng mahal na pastor, kung maaari, kahit sa isip lang, palagi mong banggitin ang Hallelujah, praise the Lord, paulit-ulit. Amen. Mayroon bang nagbabanggit sa atin ng ganyan? Hallelujah, praise the Lord, paulit-ulit? O mabanggit lang natin pag may disgrasya? Hallelujah, praise the Lord. Ay, mabuti na lang nabanggit ko. Mahulog sana kami sa bangin. Powerful pala. Powerful pala. Totoo pala. Ibig sabihin, hindi ka niniwala nung narinig mo yan. Nung pinreach ng ating mahal na pastor, pinangaral ng ating beloved parents in the Lord, hindi ka pala naniwala dahil sabi mo, totoo pala. Kung hindi ka na-disgrasya, hindi mo mapatunayan, totoo. Antayin mo pang madisgrasya para mapatunayan mong totoo. Mas maganda yung gawin mo na para walang disgrasya. At mapatunayan mong totoo dahil ginagawa mo palagi at walang disgrasya. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Antayin pa ba nating madisgrasya bago natin gamitin yun? Para iwas disgrasya, iwas makapasok ang kaaway, kasi yan yung itinuro ng ating mahal na pastor eh. Di ba? Palagi nating ulit-ulitin yun, hindi lang 10 beses, kung maaari na sa isip, palagi nating iniisip yun, kasi once na mapasok na, hindi na guarded yung mind mo, hindi po ang pinoprotektahan dito yung helmet of salvation, hindi po pinoprotektahan din yung skull mo. Hindi po pinoprotektahan yung ulo mo. Ang pinoprotektahan po dito yung mind mo. Amen. Amen. Na hindi mapapasukan ng lying spirit. Hindi mapapasukan ng bulong ni Satanas. Everybody say, praise the Lord. Hindi mapapasukan ng kasinungalingan. So, hindi po minamahal, basta-basta ka, magbabasa kung anong babasahin mo. Para lalago yung panampalataya, kahit anong binabasa. Kahit alam niyang pangangaral ng ibang sekta, binabasa para daw lalago ang panampalataya. Hindi lalago yun. Titirahin niya yung mind mo. Sisirain niya yung pananampalataya mo. Amen? Nanonood ka ng preaching ng ibang pastor. Yung pastor na yun, hindi ka naman niluluhod niya. Galing niya mag-preach. Ang tanong, niluluhod ka ba niya? Nanalangin ba siya para sa'yo? Hindi. Hindi ka nga niya kilala. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pero yung nagpipreach, nakilala ka, niluluhod ka, pinapanalangin ka, hindi mo pinapaniniwalaan. Mababaw mag-preach. Hindi ko gusto. Mas gusto ko pa yung pinapanood ko. Ang tanong nga, minamahal yung pinapanood mo, concern ba sa'yo yun? Pinapanalangin ka ba niya? Siyempre, ang sagot natin, hindi. Amen? So, sayang-sayang lang sa oras.
Ha? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Para kang anak na instead na unawain yung magulang at mahalin yung magulang ng kapitbahay ang minahal mo. Buti pa yung kapitbahay, gwapo yung papa niya. Mabuti pa yung kapitbahay ko, yung kaibigan ko, gwapa yung mama niya at mayaman sila. No, doon ka, yun ang pinupuri mo, yung magulang ng iba. Hindi mo ina-appreciate yung magulang mo. Amen. Dahil walang pinag-aralan, hindi mayaman, o ano pa. O. Pero siya yung nagtsatsaga sa'yo, siya yung nag-alaga sa'yo, siya yung nagmamahal sa'yo. Everybody say, praise the Lord. So, guard your mind, no? Ang helmet of salvation, protected mind. Yung isip natin dapat protected yan. Hindi yan toxic. Ah? Hindi yung maraming laman yan, hindi naman patungkol sa paglilingkod sa Malapinoon. Maraming alam, mga chismis, mga iba't ibang mga katuruan na hindi naman tinuturo sa Biblia. Hindi naman tinuturo ng ating beloved parents in the Lord. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. At ano po yung panghuli? Mayroon ka ng belt, katotohanan. Mayroon ka ng breastplate of righteousness. Protected by living right. Oh, walang atrasan to. Saan ba nilalagay ang breastplate? Hindi ko na-emphasize kanina. Saan nilalagay ang breastplate? Saan? Sa likod? Oh, from the word breast. Sa dibdib. Amen. Amen. So, yung sundalo, di ba, mayroon silang nilalagay na bakal dito sa dibdib. Mayroon ba sa likod? Wala. Bakit kaya walang nilagay sa likod? Para ang sundalo hindi tatalikod. Kasi alam niya, pag tatalikod siya, matatamaan siya dahil walang protection likod niya. So, nandito yung breastplate. So, dapat harapin ang kaaway. Amen. So, sabi ko na kanina, ang kaaway natin ay hindi tao. Ang kaaway natin ay hindi nakikita, espiritu na masama. Amen? Harapin, hindi talikuran. Harapin ang problema. Harapin ang mga pagsubok. Everybody say, praise the Lord. Pagdating ng mga pagsubok, lalong magsusumikap na dadalo sa banal na gawain. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, men ang mahal. So, kailang ma-emphasize po natin yan. No? Protected by living right. So, hindi po ibig sabihin na dahil nagka-problema ka, tatalikod ka na. Oy sis, bakit ka nagpantalon ngayon? May problema, Brad. Ano ba ganun? Oy sis, bakit naputulan yung buhok mo? May pagsubok, Brad. O bakit ano bang kaugnayan dun? Abang kaugnayan, pag may pagsubok, iiksi na yung buhok mo. Hindi ka na mamuhay na may kabanalan. E paano mo harapin ang kaaway? Unti-unti mong hinuhubad yung armaments of God, yung buong armamento ng isang mananampalataya. Huwag mong ihubad yan. Panghawakan mo. Amen. Isuot mo ang buo, hindi kulang ng isa. At ang pang-anim, sword of the Spirit. No? God's word to cut through lies. So, ang salita ng Diyos
ang siyang puputol sa mga kasinungalingan. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Sword. Ano ba yung sword? Yung handle o yung blade? Ano ba ang sword? Yung handle o blade? Yung blade. So may handle. Pero kung may handle tapos ang blade niya isang dangkal lang, sword ba yun? Parang kutsilyo yata, no? Parang kutsilyo. So dapat ang sword parang mahaba yun, di ba? Oh, yung double blade pa ngayon, magkabilaan. Oh, yan yung sword. So, sword of the Spirit, God's Word. Salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So, pag i-imaginein po natin ang isang sundalo, yun, may helmet siya. Tapos, may breastplate siya. Mayroon siyang shield. Mayroon siyang hawak na espada. Mayroon siyang belt. Mayroon siyang sapatos. At handang makipaggera. Makipagbaka. So nasa mode siya ng war. Amen. Amen. Oh. Walang atrasan. Kumbaga do or die. Ganon ang Kristiyano. Sulong ng sulong. Huwag kang umurong. Oh, sabi nga ng kanta, Sons of God, march. Oh, kayo lang nagsabi, forward Hindi march backward. Forward. Sons of God, march forward. Hindi backward. Hindi rin hihinto. Amen. So patuloy po tayong nagliligtas ng kaluluwa. Every time na tayo lalabas sa bahay, dapat suot natin yon para hindi tayo matatalo ng kaaway. Instead na ikaw ang nakikinig ng chismes, ikaw yung nagsasalita at ikaw ay nagsashare ng gospel. Oh, hanapin ka ng asawa mo. Nasaan kayo asawa ko? Pagtingin, nandun sa kapitbahay. Nagpipreach. Hindi yung nakikiupo at nakikichismis doon. Hindi yung nakikiupo at nakikinig sa mga kwentuhan ng madaling umagang-umaga pa lang, nagkwentuhan yung kapitbahay, nandoon ka, nakikinig. Ikaw ang pinapakinggan. Amen. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Pag tayo po ay ganon, hindi magtatagumpay ang kaaway. Hindi magtatagumpay ang dyablo. Talagang well-protected tayo, may namahal. So, hindi po ito para sa isang tao lang o isang manampalataya. Ang sinabi dito, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. So, ang tinutukoy po dito, lahat na mananampalataya. Amen? So, ang tanong, bakit mayroong na-backslide na ordained preacher? Bakit may na-backslide na preacher? Bakit may na-backslide na prayer warrior? Bakit may na-backslide na mga elders? O matagal na sa iglesia, bakit backslide sila? Nagkulang sila. Amen. Isa lang dito ang wala, pwede ka nang tirahin ng kaaway. Mayroon man sa iyo ang belt, mayroon kang breastplate, mayroon kang shoes, mayroon kang shield, may helmet ka, pero nakulangan ka sa salita ng Diyos, pwede kang tirahin. Kung wala kang helmet, hindi protected ang isip mo, kahit ano lang pinapasok mo,
Pwede kang mamatay sa paglilingkod. Wala kang shield o wala kang kalasag ng panampalataya, nakulangan ka sa panampalataya, pagdating ng mga problema, pwede kang maapektuhan. Nandyan sa'yo lahat, pero wala kang sapatos, ready to share the good news, hindi mo ginagawa ang pag-share, at sabi mo, ay, noong baguhan pa lang ako, ganyan ako eh. Mainit kami noon. Yan ang common na ating pong maririnig. Alam mo, ako noon, mainit ako noon. Share ako noon. Ang tanong ngayon, ay sa mga baguhan na lang yan. Sila na naman. Paano yung badatnan ka ng mahal na Panginoon? Nawala ka ng sapatos? Huwag mong tanggalin yan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kasama yan. Kasi pag tira ng kaaway, pagsulong mo, maliban nila kung hindi ka na sumusulong. Sabi ko nga kanina, parang yung spiritual life mo, suot-suot mo yung whole armor of God, walang nawala, pero nakahiga ka lang. Di ba? Sinuot mo yan dahil handa ka sa gera. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po pwede dito yung neutral. Para walang problema. Kasi naranasan ko yan eh. Nung mainit ako sa Malapino, mainit din ang Diablo. Nung nag-neutral ako, wala na ang problema. So mag-neutral na lang. Ayaw ko namang manlamig. So maligam-gam na lang. Yung maligam-gam, isusuka ng Malapino. Wala talaga tayong magawa, kundi mamili, malamig o mainit. Amen? Everybody say, praise the Lord. So siguraduhin po natin, may namahal. Hallelujah. So, sabi ng 2 Korintos 6:7, 2 Korintos 6:7. Dito sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 6, ang talata po ay 7, ganito pong nasusulat. Sa salita ng katotohanan, sa kapangyarihan ng Diyos, sa pamamagitan ng mga sandata ng katwiran sa kanan at sa kaliwa. Amen. Ilocano? Dito po sa 2 Korinto 6, ang talata 7. Abuyugan di sao ti kinapudno ti panakabalin ti Dios, gapu iti kabal ti kinalinteg. Iti makanawan ken iti makatigid. Amen. By the word of truth, by the power of God, by the armor of righteousness, on the right hand and on the left. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, alerto. Hindi lang nakatingin ka sa kalaban mo sa kanan. Makaliwa man o nasa kanan, sasalubungin mo yan ng kalaban na yan, tira ng kaaway. Hindi siya magtatagumpay. Amen. Ang tinitira kasi ng kaaway ngayon, may namahal, mostly yung isip, yung mind. Hindi na ang mga Krisyano hindi na nagsusuot ng helmet of salvation. Hindi nila alam, inaatake na ng kaaway yung kanilang isip, yung kanilang mind. Dahil sa mga technology. So, at least alam na natin kung ano ang mga tira ng kaaway. Nasa atin na yon. Amen. Nasa atin na. Kung magpapatalo tayo. Kung magpapatalo tayo, saan tayo mapunta? Sa dagat-dagatang apoy. Pero kung tayo ay tatayo sa salita ng Diyos, magtatagumpay tayo, ang pangako ng Malapinon, buhay na walang hanggan sa piling ng mahal na Panginoon.
Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, may namahal. Hallelujah. So huwag niyong bitawan ang pangako ng mahal na Panginoon. Ibihis ang kabuuan, no? Napakadali namang i-memorize yan. Belt of truth, breastplate of righteousness, shoes of peace, shield of faith, helmet of salvation, and sword of the Spirit. Para pagdating ng ating mabait na Diyos, ng ating tagapagligtas, handa tayong humarap sa Kanya at sabihin ng malapay noon, congratulations, dito ka sa aking kanan at magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Walang kalugihan. Granting na walang Diyos at ikaw ay naglilingkod sa Diyos, walang mawawala sa iyo. Pero kung sabihin mong walang Diyos, mayroon pala at mayroon nga naman talaga. Malaking kawalan. Sa huli na ang pagsisisi. Itaas ang ating mga kamay, minamahal. Hallelujah. Awitan po natin ating mahal na Panginoon. Isintro po natin ang ating mga puso't isipan sa ating mahal na Panginoon. At Holy Supper po natin ngayon, minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Itaas ang ating mga kamay. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang langit ay para sa mga banal. Hallelujah. Sa katulad ko na naghahangad, na nagsusumikap, Hallelujah! nagtitiis upang makarating ang panalangin ay pagpalain.
Sa lahat ng mabaguhan, salapit na po kayo sa harapan. Lahat na ngayon na nakadalo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ako Ay nasa langit na, anong ligaya ay nadarama, do'y walang iyakan. Anong saya ang makapiling ka, ang pagkayain ay paparating na makarating sa iyong piling. Namasahin ang iyong kawiling, at ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. At pagkayain ay at ang pasangin ay iyong pawiin. At ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. At ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Para po sa ating baguhan na ito sa harapan at ating po mga viewers, hallelujah, na hindi pa isinuko ang buhay sa Malapino. Now is the day, now is the time. Mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan. Una-una, panampalataya, faith cometh by hearing and hearing by the word of God, Roma 10:17. Pangalawang, pagsisisi, mga gawa 3:19, repent and be converted, para dadaloy sa iyo ang mga pagpapala nagmumula sa mahal na Panginoon. Pangatlo, sa Acts 2:38, be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Mahugasan at mapatawad ang iyong mga kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pang-apat, Mateo 3:11, Diyos na ang gagawa ang bautismo ng kanyang banal na Espiritu. Hallelujah. Praise the Lord. Itaas ang inyong makamay. Praise the Lord. Hallelujah. Sumurga sa panalangin ito. Banggitin po taas puso. Mahal na Panginoong Isus, maraming salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po ay taos puso na nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari na aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako, 10 aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyang pagbabalik sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name, I pray. Amen. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, sa lahat ito, magap sa Malapino, bilang Panginoon, tagapagligtas sa kanilang mga buhay. Patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan, baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat mga pangalan sa aklat baysaktan, iligtas mo sila, 10 kanilang mamahal sa buhay. In Jesus' name I pray. Amen. Palapakan natin ating mahal na Panginoon, minamahal. At manatili po tayo, nakakonsentrate, kung maaari, nakaluhod, minamahal. Ngayon po ay ang ating banal na hapunan. Sabi po ng unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 26 hanggang 30. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup.
For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak, and sickly among you, and many sleep. So, gano'n ka-importante ang ating pong Holy Supper. Ito po ay palatandaan na tayo po ay kabilang na sa mga anak ng Diyos. We belong to the children of God. We belong to His kingdom, minamahal. So, wala pong exempted. Lahat na kabilang sa kaharian ng Diyos ay kailangan mag-partake ng Holy Supper. Hindi po rason na mayroon ka pang kahinaan, hindi po rason, minamahal, na mayroon ka pang pagkukulang. Lahat po tayo ay papunta pa lang sa tinatawag na perfection. Amen. At yan nga ang dahilan kung bakit ating pong ginaganap tuwing huling linggo o unang linggo ng buwan. O first or last Sunday of the month ay ating pong ginaganap ang Holy Supper para mayroon po tayong pagsusuri palagi. Monthly po yun, minamahal. Dahil pag once nakakain ka at iinom ka na hindi ka nagsisi, time na pagsisisi, para kang tumalon sa kapahamakan. Mayroon pong consequence po yun, minamahal. Sabi ng verse 30, for this cause, many are weak. So, manghina ka. And sickly. Sickly, spiritually, and physically. Darating sa iyo yung mga sakit. Dali ka lang mahawaan ng sakit. No, dali kang madala sa mga turo ng hindi naman turo ng Biblia. So, yan ay sign ng pagiging masakitin sa spiritual. And many died. Kamatayang physical o kamatayang spiritual. Oh, yung kamatayang physical, hindi pa panahon, hindi ka pa matanda, bata ka pa, bumibigay na yung physical mo. O kamatayang spiritual, yung backslide. Rason nila, hindi naman ako na-backslide. Sa Panginoon pa rin ako. Yun yung common reason. Pero hindi na sila makakagalaw. Wala na silang lakas. Dahil nagapos na sila ng kaaway. Amen? Amen? Praise the Lord. Hallelujah. So kung ang lahat po minamahal ay nabigyan na ng tinapay at saro, tayo po'y lumuhod. Ating pong i-practice ang ating sarili na marunong tayong magpakumbaba sa mahal ng Panginoon. No? Marunong tayong pumiko o ipiko yung tuhod natin sa ating mahal na Panginoon, may namahal. Bago natin kainin ang tinapay at saro, umawit muna tayo sa awitin sa pagsisisi. Gawin po nating seryoso ang mga bagay na to, may namahal. Huwag kang matakot na madumihan yung pantalon mo o palda mo. Dumi lang yan ng alikabok. Ang katakutan natin, pag tayo po ay mag-partake ng Holy Supper na hindi po tayo nakapagsisi. Hallelujah. Sa bawat nagawa kong kasalanan, pinagsisisihan ko ito ng lubusan upang di
Wala itong pag-asa pang mapabago. Ngunit ikaw ang nagbigay kabuluhan, pag-asa at kung isipan ko ang iyong pagmamahal, hindi sana lumayo pa sa iyo. Ayaw ko na umibig pa, nangingin pa sa iyo. Ang itinulong ng tulong ito, alam kong iayon sa iyo. Hallelujah! Sa akin magbabalik, alam kong bukas lagi ang iyong palad. Tulungan mo ako sa aking kahinaan, at lagi mo Hallelujah! gabayan. Salamat, Panginoon. Purihin ka sa iyong katapatan. Pangako mo ang iyong kapatawaran. Salamat po, Panginoon. Hallelujah! Kung pag-iisipan ko ang iyong pagmamahal, hindi sana lumayo pa sa iyo. Ayaw ko na umibig pa, nahigit pa sa iyo. Ang itinulong ng tulong ito, alam kong iayon sa iyo. Praise the Lord. Hallelujah. Manalangin mo lang yung bawat isa sa atin. Time team na panalangin. Hallelujah. Ng pagsisisi, minamahal. Itaas mo ang ating mga kamay. Magsisi pong bawat isa. Dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Mahal na Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran. Samang kami nagkulang, nagkakamali. Anumang naisip namin, nagawa, nabanggit ng aming mga labi na hindi kaya-aya sa iyong banal na harapan. Mahal na Panginoon, patawarin mo, mahal na Panginoon, sa amin. Gawin mo kami karapat dapat, mahal na Panginoon, sa pananapunang ito. Bunga ng mga panalangin ng aming mga magulang sa iyo, mahal na Panginoon, ng aming mahal na pastor, Marsan Pastor, 10 panalangin ng kanyang buong pamilya. Hallelujah. Inaangkin po namin ang kapatawaran in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Hawakan po ninyo, minamahalangin niyo pong mga tinapay. Sabi po ng Biblia sa 1 Korinto Kapitulo 11, versikulo 23 hanggang 24, For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus the same night, in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me.
Kainin po natin ang tinapay. Hawakan po natin saro. After the same manner also he took the cup. When he had stopped saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it, in remembrance of me." Inumin po natin ang saro. Hallelujah! Lord Jesus, purihin po natin ating mahal na Panginoon. Habang patuloy natin naramdaman ang presensya ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus, Ako'y kasama niyang namatay. Ito ay aking ibahagi na magbabalik si Jesus na buhay. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, makibahagi. Lord Jesus, hallelujah, praise the Lord. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, mag-iisa. Yan ang katuwang pinayuman upang Hallelujah. ay mabuhay. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo. Doon sa Kalbaryo ay lumihis. Ito ay aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ay aking ibahagi na magbabalik si Jesus na buhay. Na magbabalik si Jesus na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Kayo po'y manalangin sa lahat ating pangangailangan. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na mayroon pong sakit o karamdaman minamahal, mayroon po kayong mga problema. Hallelujah. Hallelujah. Ano po yung mga kahilingan sa Malapinoon? Magkaisa po tayong manalangin sa ating Diyos na buhay. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bunga ng mga panalangin ng iyong mga nilangisan, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Willis Almeida, sampung kanyang buong pamilya, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kami po'y humingi ng kapatawaran sa mga kami nagkulang, nagkakamali. Ano mga aming naisip na gawa, nabanggit namin mga labi,
na hindi kaya-aya sa iyong banarapan, patawarin mo ba sa mahal na Pinoon. Hallelujah. Abutin mo ang pangailangan ng mga mahal na Pinoon at sa iyong dakilang pangalan aking sinasaway. Demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, demons of incurable sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts, demons of poverty, cast out, sickness be healed. Right now in the name of Jesus. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay, minamahal. Itaas po natin ang ating dalawang kamay at tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw sa malakas na tinig ang makapangyarihang salita, ang hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y dumako na po, minamahal sa ating